So yun mga kapatid, dito na po yung kadugtong ng ating binasa kanina na ang title niya ay ang 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay kulong na ang demonyo, si Satanas. So mga kapatid, masagana na po ang ating pamumuhay dahil po wala na po tayong paghihirap sa mundo ngayon. Wala na po tayong pagtatangis, pag-iyak, at lahat wala na kasi panibago na. So mga kapatid, so ang lahat na hindi sumasampalataya sa Panginoon, hindi ko lang masabi mga kapatid, hindi ko lang po ako magsabi, ang Diyos na po mag-uhusga sa inyo. So ang sabi kasi ng Panginoon, ang lahat ng ayaw sumamba sa Panginoon, lahat ng hindi sumasamba sa Panginoon ay hindi mabibigyan ng habang buhay. Wala pong siyang bibigay ang Panginoon sa hindi nanampalataya sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Kasi ang ibig sabihin kasi ng buhay na walang hanggan, yun po ang ibig sabihin yun, ay ang buhay mo ay pagkamamatay ka na at bubuhayin ka pa ng Panginoon para sa Kanyang kukunin ka niya at bubuhayin ka kung namatay ka na dahil sa iyong pagtungkulin sa Panginoon, bubuhayin ka ng Panginoon. Bakit? Kukunin ka niya kasi sa Kanya ka parte, dadalhin ka niya doon. At ipa-unawa sa iyo na ikaw ay para sa Kanya. Mahal ka ng ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, ang hindi sumasampalataya, saan po ba mapunta? So mga kapatid, hindi ko po to maghuhusga, hindi po ako maghuhusga kung saan po kayo pupunta. Pero totoo po ang langit at ang lupa. No? Totoo po ang langit at ang lupa. Hindi po yan ipagkakait ng Panginoong Diyos. Totoo po yan mga kapatid. Ang langit at ang lupa, yun po ay katotohanan na mangyayari talaga yung panahon na yan. So basahin po natin dito sa Genesis, no? Basahin po natin dito sa una, sa Genesis. So dito po natin makikita dito sa Hebreo. Dito po natin makita sa Hebreo. Hanapin po natin sa Hebreo. Dito talaga ang inaasam-asam natin mga kapatid, dito sa Hebreo. So ito yung mga kapatid, no, yung Hebreo. So tatalakayin na lang natin itong Hebreo na to para po natin alamin. So ito mga kapatid, play natin to. So play natin mga kapatid. Basahin nyo mga kapatid para makita nyo. Yan. So basahin nyo ang sulat sa mga Hebreo para po natin malaman ang katotohanan hanggang nabasa natin dyan. Ang sulat sa mga Hebreo. Unang kabanata. Ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Sa pamamagitan niya nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Sa Kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo, sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos nga tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Yun mga kapatid, siya po ay nagawa ng langit at ang lupa, yung sinauna. Siya po nagawa. Pero dito sa Genesis talaga mga kapatid, mabasa talaga natin dito sa Genesis. Basahin po natin yung Genesis para po natin malaman dito kung ano talaga meron dito. Tapos tingnan natin doon sa Revelation 26 verse
26 verse dito basahin natin mga kapatid. 1 verse 1. So yun po, no? So basahin po natin siya para po nating alamin itong nasulat dito. So yan mga kapatid, no? So nakikita niyo yan, ang uno, no? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, no? So nakikita po natin dito. Basahin natin sa 2. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. So, maliwanag mga kapatid ating nilalakay dito. Nasiginta ka dyan? Na, walang pera. Wala kang loob. Sa Walang bahay. pera. Dito ka sa Michael. Yun mga kapatid, no, dito tayo sa pahayag. Sabi po natin yung pahayag mga kapatid. Saan tayo kanina? Doon po tayo punta. Dito po sa 20. 20. Doon. So yan. So dito po tayo sa ating tinakay dito sa 2, no? So tatalakayin natin to. Hintayin na natin. Katapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga has na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos may nakita akong mga trono, at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahen nito, at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So yun mga kapatid, maliwanag po ang ating tinalakay dito sapagkat wala na po ang paghahari ng demonyo. Wala na pong paghahari ni Satanas sa ating mundo. Kasi wala naman ting mundo wala na to. Yung mundo na inapakan natin mga kapatid, ito pong mundo na inapakan natin ngayon, wala na po to sa panahon na yan. Yun na po ay binago ng ating Panginoon, no? Binago na po ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang sa paglitis ng lahat ng mundo. Dito sa mundo, paglilitis ng ating Panginoon, no? So wala na po, panibago na po lahat. Wala na. So ang ibig sabihin po nyon ay panibago na po tayo. Papanibago na po tayo, no? So mga kapatid, hanggang dito na lang, at naway may naunawaan kayo sa ating tinalakay at may nalalaman kayo sa ating ibinahagi, no? So mga kapatid, nagpapasalamat ako sa inyo hanggang ngayon. Nandito pa rin kayo na nanonood sa ating panalangin para ito kukuha tayo ng idea dito sa ating mga tinitilakay, no? So makailangan mga kapatid natin itong alalahanin at ating pong alamin para po natin malaman ang lahat ng bagay na mangyayari sa mundo ito. So mga kapatid, hanggang dito na lang.
Ingat kayo palagi at God bless kayo.